Ito na po, nagsimula na yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta tungkol po sa flood control scam project. Malaking pera pero binabaha pa ang ating bansa. Pakinggan natin yung isa sa mga nagsasalita rito sa mga opening statement ng mga senador. Si Senador Rapi Tulfo ito. Sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Wow, SOP. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Dinidescribe niya yung operation. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan Bids Awards Committee at kung ano pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Wow, 13% na lang. Ano po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee ito sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang director sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Grabe ha. 13% na lang natitira sa For the project. record, that's 3 minutes. Oh, Oh yan, 3 minutes. Binibigyan lang niya na 2 minutes. Before I continue, let me acknowledge the arrival of our Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada. So let's continue with Senator Erwin Tulfo. Pero, 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon grabe oh. ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan 100 milyon, nasa 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. Grabe. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Yan oh. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano,
daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Grabe, tindi. Thank you, Senator Magkapatid na Erwin. tulpo yung makasunod nagsalita. Sabi mo, names must be named. Yan. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. Ayan o. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his opening statement. Ayan o. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Of course, we would want to start with the questions already and seek clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabanggit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature, but doon po mga flood control projects dapat sa lalong madaling panahon dapat na ilalabas kaagad ang tubig. Yun po ang importante. Yeah. Anyway. So, dahil unang araw lang po, sana nating maraming talagang matitinding lalabas yan. Ayun, magkapatid na tulpo yung nauna nagsalita. Sabi ni Rapi Tulpo, 13% na lang ang natitira sa project. At yung sinabi ni Senador Erwin Tulpo naman, mga politiko at taga-DPWS. Ang tindi na sinabi ni Tulpo, ni Erwin. Taga-DPWS ang kontraktor. Akala natin yung kontraktor, politiko, kontraktor lang. Hindi. Ganito na pala ang nangyari ngayon. May taga-DPWS, kontraktor din. Kung halimbawa, YOSEC, ASEC, director ka, district engineer, provincial director, regional director, tapos kontraktor ka rin, hindi doble ang nakukuha mo. Kaya ho talagang babahain tayo. Ganyang kagarapal ang nakawan sa Pilipinas. Sabi nga ni Senator Tulpo. At yan din ang paniniwala ng marami. Ngayon ang tanong, totoo na itong korupsyon na ito dahil in-expose na nga ito ng Pangulo, yan ang sinasabi ngayon ng mga senador, pangalanan talaga, dapat pangalanan talaga. Sinong politiko, sinong kontraktor, sinong taga-DPWH ang may-ari ng mga construction company na nagkakahalaga daw ng milyon-milyon, daang milyon, bilyon ang mga property dito sa Metro Manila at kung saan pa. Pera ng bayan. Grabe. Diyos ko po, nakakalungkot, nakakagalit, nakakalungkot, nakakaluha. Ang daming namatay, nalunod sa baha. Daming nasirang appliances at mga bahay na dala ng baha. Pagkatapos yun naman pala sila lang na nasa gobyerno ang nakinabang. Isipin mo yung 100% project, 13% na lang ang naiwan. Hindi man lang umabot ng 50% o 70% ang natitira, hindi pala. Mas malaki pala yung binubulsa. Mas matindi pala yung nakawan. Kaya kahit nga ho, anong laki ng perang ilalagay sa proyekto, kung ganyan naman, walang mangyayari sa Pilipinas. Kaya uulitin ko ang dati ko nang sinabi. Death penalty, parusang bitay, ang tugon dito sa korupsyong matindi sa Pilipinas. At ito'y hindi lang ngayong gobyerno ito nangyayari. Nangyari din ito sa mga nakaraang gobyerno. Paulit-ulit. Kasi nga, walang nakukulong, walang napaparusahang matindi. Panahon na para ipataw at gumawa ng batas na tatapos sa mga abusado sa kapangyarihan at salapi ng bayan.